Ako po'y 27 taon na naging mayor sa aming lungsod. At ako, para hindi na maghintay-hintay, kumuha na ako ng 42 kilometer na hindi tumulong ang gobyerno nasyonal. 42 kilometros na umiikot na daan doon sa aking lungsod na Cabanatuan. Ang utang na natin siguro 15 trilyong piso na. Oh baby. Anak nanto pa. Hirap. Salamat, Representative Obeybe Vergara. My question is for PNR. Kanina po, nakikinig po ako sa lahat ng sinasabi. At ang sinasabi, yung kakulangan nga sa natin sa mga pasilidades. So, hindi ko maiwasang hindi manghinayang doon sa mga nakatayo ng mga struktura na kusang napabayaan natin. Kusang napabayaan o kusang pinabayaan, katulad po nung northeastern and northwestern papunta huro sa amin sa Region 3, Region 2, mga nakatayong mga struktura ng tren at yung papunta sa gawin ng Laguna ay pawang napabayaan at nagkaroon ng mga squatter. So, I think ang sasabihin ko lamang po sa inyo ay napakasimple. Layo-layuan na po natin ng konti yung ating tingin. Kasi yung malayo ngayon, malapit bukas. Yung malayo ngayon ay malapit bukas. So, marami pong pangangailangan yung Pilipinas. Unfortunately, ang utang na natin siguro 15 trilyong piso na. At depende sa rate of exchange, tumataas pa ng tumataas. So, binabatikos kami sa Kongreso kung saan-saan. Tinitiis po ng Kongreso yun. Ngayon, ang tanong, yung katulad doon ng PNR, ako po'y 27 taon na naging mayor sa aming lungsod. At ako, para hindi na maghintay-hintay, kumuha na ako ng 42 kilometer na hindi tumulong ang gobyerno nasyonal. 42 kilometros na umiikot na daan doon sa aking lungsod na Cabanatuan. Ngayon, tumating noong 2014, 2015 ang PNR at nakita ko kanina pinag-uusapan ng right of way. Ang right of way, pagka meron kang will, may way. Tsaka totohanan lang. Kasi yung 42 kilometros ko ay 32 metros ang aking right of way. 8 lanes ang aking highway. So, ang tulay ko ay 1.5 kilometro, walang tinulong ang gobyerno nasyonal. Kaya nga ako namamangha dahil kasi maraming problema na Pilipinas, wala pa tayong mahusay na planning. So, utang na lang tayo ng utang, wala nang nangyayari. So, noong 2014 or 2015, dumating ang PNR at for Secretary Lopez to know, pumunta po ang PNR at hindi na raw po nila gagamitin yung northeastern line. Yun po ang dulo po noon ay Cabanatuan City. So, siyempre po, dadaan po sa Bulacan at siyempre po, dadaan din sa amin po sa Nueva Ecija. Ngayon,
Pag dumaan po ron, wala na kayo makikita talaga kundi squatter. Gumastos ang gobyerno nasyonal para ito ay ipa-survey lahat ng squatter. Dahil ang sabi po ng opisina po ng, hindi po PNR lang, kundi yung jointly DOTC pa ata nun. Ang sinabi po nila ay bawat barangay gumawa ng homeowners association. At sinukat po nila at yung pong mga sinukat na mga lupa, ang kaisipan, yung mga squatter, magkaroon na ng lupa. So, ang katanungan lang po, ito po ba'y matutuloy pa o hindi? Pagkayari nung gumastos ng kung ilang mga milyon-milyon piso, daan milyon siguro, doon sa pagkakasukat, yung hirap ng bawat LGU na bilangin at gumawa ng homeowners association. Bawat barangay ay gumawa po ng homeowners association para po yung tiyakin na ito squatter doon at ibebenta ng araw. At tiyakin din na yung mga walang nakatayo pa ay naka-record po. So lahat po yun may tag. Yun 2014 or 15, 2025 na po. Ano po ba nangyari? You know, ang first question lang. Second question, ang dalawa lang naman yung question. Ano na lang po ba talaga ang ating pagtingin sa ating bansa? Ang ating bansa po ay hirap na hirap. Ang Pilipino hindi kumakain. Tayo kumakain. Ang Pilipino hindi. Kaya sa katuwanan, hirap na yung tao. Sabi ko nga, hay buhay. Hirap. So, kesa magkaroon pa po tayo ng parating debate, pagalingan, I'm calling for unity amongst our ranks. Because we have to serve the Filipino people. Yun ang pinaka-importante. So ngayon po, yung pangalawang question po rin ay ganito. Yung po bang PNR ang unang question. So ang pangalawa lang po ay yung sa hirap po ng buhay, ito po bang ating pagpaplano ay tuloy-tuloy at maayos na pagpaplano po ba yung ating ginagawa? Dalawang question na sana po ay masagot. Mr. Chair, if I may, sa ngayon po merong ongoing na feasibility study funded by PP Center. Ang tawag po dito ay North Long Haul, kasama po ang bayan ng Nueva Ecija. At ang gumagawa po dito ay ang PwC or yung Waterhouse Cooper. So yun po yung gumagawa ng feasibility study. Tama po kayo na as early as 2014, merong FS sa Northeastern at sinabing hindi yata natuloy. May bagong 2020 na sabi naman pwede. Pero ngayon po, yung PP Center ay gumawa na po. Ongoing yung FS na ang tinatawag ay North Long Haul. At sa pangalawang katanungan po ninyo, kung ang pagpaplano po dito ay maayos, ang sa tingin po namin ay maayos po kasi talagang kailangan nating gawin yung feasibility study. So, Mr. Secretary,
Ah, yung akin po ay bago lang po ako. Hindi po ako pumasok sa Congress ng kahit kailan ako po local government official lang. Kasi mas dama ko yung tao. So, ngayon lamang po ako napasok bilang kongresista. Although I succeeded my wife and for the first time I acceded to a national office. And siyempre yung frustration ng tao, mas alam po namin na nasa local government. Maswerte po tayo, si chairman ay naging gobernador ng kanyang lalawigan. Naintindihan po niya yung aking sinasabi. At yung mga nag-LGU na kapwa ko kongresista, naintindihan po nila yung kanilang sinasabi. So sa bandang wakas po, yung pong PNR ay puro squatter na ho. Yung matutuloy pa ho ba na ibigay sa kanila o ibenta sa kanila yung mga sinukat nung araw. With your permission, Sir Secretary, doon po sa implementation po ng EO 48, magkakaroon po kami ng usapan together with the OTR, Railway at planning po. Kung ano po yung mga prior na mga, halimbawa may mga inaprubahan na po na memorandum of agreement regarding sa mga homeowners po for implementation kung ibibenta doon sa mga area pong PNR land. But correspondingly siguro po, Honorable Congressman, doon sa area kung saan naman align para doon sa study ngayon na ginagawa, North Long Haul, yung alignment ng halimbawa kakailanganin pa po para doon sa alignment ng pinag-aaralan ng project na yon, ay yun po ay pag-aaralan yung impact, yung cost-benefit analysis po sa ginagawang study ngayon kung sa dami po ng mga informal settlers ay mas makakatipid ba ang gobyerno po na sila po ba ay magkaroon na lang ng bagong alignment or doon pa rin po ang magiging alignment po ng ating North Long Haul. In our case, sir, sasagutin ko po kayo ng tahasan, hindi na ho. Kasi yung mismong istasyon ng tren ay nasa heart of the city. So, pati karsada ay naging pag-aari ng PNR ay naging So, in our case lang. Pero kasi ang aking tanong ay pangkalahatan. Kasi yung concern nung napuna ko sa aking pakikinig na lahat nung kongresista, wala ho silang inisip kung hindi yung ikabubuti ng kanilang nasa distrito. Ako, nasa isip ko, paano itong mga squatter na to habang buhay na bang squatter to? So, kailangan maibsan na at matapos na. Yun ho. Please wrap up, Representative Vergara. With the permission from Secretary to answer na po. Sir, yung pong kanina nabanggit niyo po yung we have to look more far away forward po na parte po sa long-term target po ng PNR are of course po yung sa existing na mga right of way ng PNR is also to address para may ayos po yung area kung hindi sa currently informal settlers po ang mga nandun. We are trying to reach out the PPP center at ganoon din yung mga ibang pwedeng makapartner na private po para po maiayos together with a line of the project po ng railway po. Sa ngayon po, yun ang aming ginagawa kung paano po kami or sino yung mga unang makakapartner namin mga local government to implement such a joint effort para po magkaroon po ng
tayo ng linya ng Riles at ganun din po, may saayos po yung mga informal settlers na nandoon ngayon sa Riles po. So I think having an input and being supported by our President and also last time our Secretary Vince, hopefully kay Secretary na kapag may mga private partners po tayo who will join in the effort for developing yung ating government land, then we can probably address both po yung mga concerns sa mga informal settlers po at saka yung needs po natin ng transportation po. Thank you po. Time's up na po ako. Ang sinasabi ko nga lang po talaga, and I'm stressing, yung malayo ngayon, malapit bukas. At ang nangyari sa atin, pinaikli natin yung ating PC. Nandun na wala pa. So, yun lamang po ang akin. At saka sana po sa LTO, marami pong mga politiko na nakita ko na nagninegosyo ng kung ano-ano sa LTO. Oh, baby. Anak nanto pa. Hirap. Nag-toss coin pa ho sa inyo eh. Nung nag-toss coin pa ho sa inyo yung politiko, hindi pumayag, nagkagalit. Oh, baby. Gapan, San Jose, Cabanatuan, yung inyong mga LTO ay hawak ng politiko. Maraming salamat po. Sana po magkaroon po ng buti ang ating bansa. Salamat po. Salamat, Representative Obey Vergara.